Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. They why did you disappear? Recuerdo kami about Margie and Tony Boy. Bakit? Kasi nakita niya yung cake sa madugo-dugo. Ay, oo! Grabe! In-invite kayo. Nangyari yan sa akin, yung na. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. I got so many people talaga. Tapos, Hay, ganyan mo na sa ospital, ginagayan mo siya. Tapos sabi, hay, wala yan, ganyan. Tapos kain siya, kain ano, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakinggan ng mga sabi. Oh, yes. Ano ka rin na yun, pagka naging girl? Ngayon. Sorry. Ito for protection daw, ito for... Excuse mo na kami. Para daw ako, iwan mo na kami. Okay lang. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. May isang kumakalat na video na nagba-viral na ngayon. Ito ay video ito, parang ang nag-upload yata si Aimee. Tungkol saan itong video na to? Follow up ito doon sa kanilang yung political ads, na political ad ni Aimee na ini-endorse ni Sara, yung itim. Yung inamin nila, itim sila. Pagkatapos noon, mayroong pangyayari, pumuntas mismo si Aimee sa Davao. Nakita sila doon ni Sara. Ngayon naka-video yun. Ngayon sa pag-uusap nila, makikita nyo ang pinag-uusapan nila tungkol kila Liza Araneta, tungkol sa kapatid niya. Kaya lang, ewan ko, sinadya ba nilang ilabas ito o hindi nila alam na binibidyo yun? Hindi natin alam. O baka talagang gusto nilang malaman ng publiko yon, o gusto nilang malaman din ng ni PBBM yon at nila Liza Araneta. Kaya lang, sana nga sa videong ito makikita talaga yung pagtatraidor ni Aimee sa kapatid niya. Bakit? Sa video na ito na ipinablik pa nila, ipinapakita na ang pinag-uusapan nila si Liza Araneta at saka si PBBM. Pinag-uusapan nila ni Sara. Ang topic nila ay si Liza Araneta at si PBBM. Okay lang sana kung topic nila si Liza Araneta at si PBBM, pero ang pinag-uusapan nila ay matino naman na topic o paksa. Hindi. Ang pinag-uusapan nila tungkol dun sa pagdudugo na ng manang ilong. Dati, di ba, pulburon video yung mainit nilang mga issue. Yung issue na bangag daw si PBBM, yung mga bangag, kaya nga pasayaw-sayaw pa si Roque at saka si Maharlika ng bangag-bangag ngiwi-ngiwi. Ang issue talaga nila kay PBBM ay addict sa cocaine. Kaya nga yung mga bangag-bangag, pulburon video. Ay ngayon naman, ang pinapainit naman nilang issue yung pagdurugo ng ilong. Di ba nung isang araw kumakalat, dumurugo yung gums daw ni PBBM. Ngayon naman, ang pinag-uusapan nila ni si Aimee mismo ang nagsasalita. Sa video na yon, ang kinikwento ni Aimee, pumunta daw siya sa isang restaurant yata o hotel. Tapos nakita niya pinag-uusapan na dumurugo nga yung ilong. Kaya lang, sabi wala yan. Sabi daw ni si Liza Araneta ba yung nagsabi? Wala yan. Hayaan niyo na yan. Kaya lang sabi ni Aimee kasi dumurugo yung ilong tapos kumakain lang. Imagine niyo yan Si Aimee ang nagsasabi doon ng ganon. Kinikwento niya kay Sara. Dito kumbaga kitang-kita nyo. Ano bang klase itong si Aimee? Tinatraidor ang kapatid niya. Kung si Aimee ang nag-post noon, ay bakit niya pinost yun? Sa tingin niya ba tama yung kanyang ginagawa na yun? Ginagawa niyang topic yung kanyang kapatid. Buti lang sana kung ang topic niya yung kapatid. Matino naman ang kanilang pinag-usapan. Hindi. Mga chismis tungkol sa pagdurugo ng ilong. Ay narratives naman ngayon ng mga DDS, yung pagdurugo na yan ng ilong, yung pagdurugo ng gums ni PBBM. Yan daw ang mga resulta ng pagkukokain, pagdudroga. Kaya kinoconnect na naman yan. Mga pagdurugo ng ilong na yan. Pagdurugo ng gums. Yan? Yan daw ang mga patunay na talagang addict si PBBM. Bangag nga. Ang kakalungkot, si Aimee Marcos pa ang nagbo-brought up ng ganyang issue. Hindi niya naman dinirekta na inaamin na pero ginawa nilang topic sa kwentuhan nila ni Sara. Ginawa nilang topic. Ngayon kumakalat na sa social media yan. Sinasakayan naman ngayon ng mga DDS, sobrang pinapalaki ang issue.
Hindi naman natin alam kung ano yon. Totoo ba yon o kaya hindi, ako lang ang sinasabi lang natin, nalulungkot tayo na itong si Amy ganyan na ang garapalan na lantaran, kitang-kita ang pagtatraidor ni Amy sa kapatid niya. Pumunta pa siya ng Davao. Hindi naman siguro yun yung sadya, pero ibig sabihin talagang ngayon lantaran na si Amy na nasa dark side. Inamin niya naman na itim ang kanilang kulay ni Sarah eh. So lantaran na ngayon, ganap ng nasa pwersa ng dilim, ng itim si Amy. Sa susunod na mga araw, baka marami pa itong ipapalabas si Amy kontra sa kapatid niya. Pagka ginawa niya yan, grabe. Masyado ng masyado ng garapal yan na kasamaan. Kasi gagawin mo yan, aabot ka sa ganung punto para lang manalo ka. Kasi nga, bagsak siya sa survey eh. Bagsak siya sa survey. So, ang inaasahan niyang mag-aangat ng survey niya, yung pwersa ng mga Duterte, yung endorsement ni Sara, yung endorsement ni Ruben Padilla, yun ang inaasahan ni Amy. Pero ang malungkot dyan, kailangan mo bang umabot ka sa ganung punto? Nung una, ang mga kinokomentaryuhan niya, yung tungkol sa mga programa, patakaran ni PBBM na hindi raw siya sang-ayon. Ngayon, ito naman pinag-uusapang ito, hindi naman tutungkol na sa programa patakaran ni PBBM. Ito na yung issue tungkol sa di umano'y bangag si PBBM, Adi. Tapos siya ngayon, siya pa ngayon yung magsasabi ng, sabi niya, dumurugo daw yung ilong, pero sige lang, kumakain lang. Yan, mga kabunyog, nakakano itong si Amy Marcos. Anyway, kung sa tingin niya mananalo sa ganyan, mukhang mahirap. Kasi syempre yung mga loyalista ng Marcos, hindi na magiging sulit sa kanya yun. Dati na ngang hindi sulit. Kahit papano sana mayroon pang Marcos na supporters na nag-ano sa kanya na suportahan pa rin siya. Pero hindi na. Ngayon wala na yan. Wala na yan. Kaya ito. At sa maraming Pilipino, hindi rin nagugustuhan yung ginagawa ni Amy. Malinaw kasi katraidoran sa kapatid eh. Mga kabunyog, Kaya sa bandang uli, hindi rin nakakasigurado dyan si Amy na sa ginagawa niyang yan ay mananalo siya uli, makaka-re-elect siya. Baka pagdating ng panahon, laglag pa rin siya. Hindi pa rin siya pasok sa 12. Ngayon, so sa kabila ng ginawa niya, na nilaglag niya ang kanyang kapatid, trinaidor niya ang kanyang pamilya, sumuporta na siya sa mga Duterte, ang dami niya ng ginawa na katraidoran sa kapatid niya at sa pamilya niya. Pero kung sa kabila niyan, hindi pa rin siya manalo, o di ngayon, pagsisisihan niya ang lahat niyang ginawa. Diba? Mga kabunyog, mga kababayan. Okay po. So, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.